Several sectors gathered at Liwasang Bonifacio in Manila today to protest corruption in government. And for details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, sino-sino ang mga sumali dyan at mga progresibong grupo ba mula sa kaliwat? Anong programa nila? Hi Lord, katatapos lamang ng ginawang kilos protesta ng mga grupo dito sa Mendiola, Manila, kung saan talagang galing sila sa iba't ibang grupo. No? Pinungunahan ito ng mga grupo ng mga magsasaka at mga magbubukid dahil pati pananaw nila o tingin nila sila yung pinaka-apektado ng mga maanumalyang mga flood control projects, pati na rin yung mga farm-to-market roads na para sa kanila yung overpriced, no? At itong mga programa daw na ito ng pamahalaan ay tila nagagamit daw yung sektor na agrikultura para nga makurakot ng ilang mga tiwali na opisyal. Kaya ito yung kanilang pinaglalaban. Karamihan sa mga nakiisa sa ginawang kilos protesta ay pawang mga taga-Bulacan na alam naman natin nag-sentro ng mga ginagawang investigasyon ukol nga dito sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. But aside from them, meron din mga iba't ibang mga grupong sumali. Nandiyan yung mga grupo ng mga kabataan, mga kababaihan, meron mga manggagawa, and of course, yung mga galing sa militanteng grupo na ang kanilang pananaw, tila nagkakaroon daw ng cover-up, no? Or pagtatakipan sa ginagawang investigasyon, mapakongreso man o senado, pati na rin daw itong sa ICI or Independent Commission for Infrastructure, in which hindi rin kasi nga ito na isa sa publiko. Kaya medyo bulag daw talaga ang sambayanan sa kung paano ang tinatakbo ng naturang investigasyon tungkol nga dito sa mga maanumalyang issue. Lord. I stand corrected, Mon. Sa intro ko kanina, Liwasang Bonifacio, Mendiola pala. Okay, pero nabalitaan ko rin na magkakaroon nga sa Liwasang Bonifacio. Sila ba'y lumipat doon, nagmarcha doon, o galing ba sila ron? Ano bang kilos? Yes, Lord, tama. Yeah. Oo. They started the protest at Liwasang Bonifacio. Doon sa Liwasang Bonifacio talaga sila nag-gather at doon nagsagawa ng initial program ang iba't ibang mga grupo, and then afterwards they marched towards here sa Mendiola, Manila, na kung saan dito lang tinapos yung pinaka-programa sa pamamagitan ng pagsisira ng FPG na may muka ni Pangulong Bongbong Marcos. And they almost stayed here for 2 hours. No? Pinagbigyan sila ng mga pulis na manatili at magsagawa ng programa dito sa Mendiola. Mendiola, Manila, or this part of Manila, is not a freedom park at all. So hindi talaga sila binibigyan ng permit dito. Pero nga, para makapagsagawa lamang ng kanilang protesta, pagsasabi ng kanilang mga hinaing, talagang pinagbigyan sila, basta walang manggugulo, wala talagang mag-vandal. Kung may mga nakita tayo na may mga nag-vandal in some parts of this area, pero yun ay talagang binantayan ng mga otoridad. So, bawal magsunog. So, what they did was just to destroy yung FPG na kanilang ginawa. And then afterwards, they dispersed immediately sakto bago bumuhos itong ulan in this part of Manila. Lord. Mon, may nakausap ka ba? May nagsabi ba kung kailan nila balak bumalik dyan? O kaya naman kung kailan nila balak gumawa o ituloy yung mas malawakang kilos protesta? Well, they said kung sakali daw na hindi pa rin talaga mapapanagot yung mga sangkot sa katiwalian or corruption, Denise, ang sinasabi nila, they will continue this kind of protests. No? At the same time, they are planning to make a bigger and wider protest on November 30. Ang sabi nga ni Teddy Casino ng Grupong Bayan kanina ay talagang wala raw tulugan itong mangyayaring rally on November 30 na pangungunahan naman daw ng mga grupo ng manggagawa in celebration or kasabay ng Bonifacio Day. So ito yung mga inaantabayanan. Pero sabi nila sana raw, hindi raw ng November 30 na talagang may mapanagot na kasi it's been months or sabihin matagal-tagal na rin daw mula nang inumpisahan itong pag-iimbestiga sa mga sangkot dito sa corruption, partikular sa flood control project. Oo, hindi mo rin masasisi yung mga pulis kung bakit medyo yung seguridad. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggal dyan mo yung mga barikada, no? Kasi yung alam mo naman, yung nangyari sa September 21 plus yung panununog, yung simpleng term, yung mismong itsura pa lang ng apoy ay talagang maaalerto ang mga otoridad dyan. Anyway, ang ating News 5 correspondent Mon Gualvez, thank you, reporting live from Mendiola sa Maynila. Thanks, Mon.